Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong gabi ng Saturday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig, pati na rin po ang ating butihing tagapagsalita na si Sheikh Gerald Soto. At hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. جزاك الله خيرا يا أخي الفاضل. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, una sa lahat, tayo ay magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang walang humpay na pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tulad ng ating laging sinasabi, na hindi lahat ng mga tao ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ganitong klaseng mga biyaya sa mga oras na ito. Kaya mapalad tayo at purihin pasasalamatan sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil isa tayo sa mga napili na pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala sa biyayang ito, na kung saan nandito tayo nagtipon-tipon, walang ibang layunin liban na lamang upang makuha ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala at magatimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang paksa po natin ngayong gabi ay patungkol sa kaugalian. Yung paalala patungkol sa mga muttaqin, sa mga silayaong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa kaugalian ng hiya. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang ugali ng kahihiyan o yung hiya ay pamana ito ng mga propeta. Pamana ito ng mga propeta at isa ito sa mga katangian ng mga malaika, ng mga anghel. Ito ay nagtutulak sa isang tao sa paggawa ng lahat ng mabubuting gawain. At ito rin ay ang pag-iwas o paglayo doon sa lahat ng mga gawaing masasama. Ito rin ay isa sa pinakakatangian. Ito rin isa sa mga katangian na may magandang asal at ang pinakapinuno ng mga dakilang kaugalian. At palamuti ito ng pananampalataya at tanda ito ng pagiging Muslimo, tanda ito ng Islam sa isang tao. Ang hiya, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang hiya, ang literal meaning nito sa lugha ay kahinhinan, ay yung pagiging mahinhin, at ito ay kabaliktaran ng kawalang galang. Kabaliktaran ito ng kabastusan, kawalang galang ng isang tao. At ang kahulugan naman ng hiya sa istilah, ayon kay Al-Jurjani rahimahullah, huwang kibadu an-nafsi min syai'in wa tarkuhu hadaran 'anil lawmi fihi. Ito ay ang pagpigil sa sarili. Pagpigil ng sarili mula sa isang bagay at pag-iwas dito dahil sa takot na mabatikos ka ng mga tao. At sinabi ni Ibn Hajar rahimahullah, al-haya'u khuluqun yub'athu sahibahu ala ijtinabil qabih wa yamna'u min at-taqsiri fi haqqi dhil haqq. Ang hiya, sabi ni Ibn Hajar rahimahullah, ay isang ugali na nagtutulak sa kanyang taglay nito na iwasan ng masama at pumipigil sa kapabayaan sa karapatan ng may karapatan. Ang hiya, o ang mga kagandahang asal ng hiya, ang una, sapagkat ang hiya ay asal ito ng Islam, pag-ugali ito ng Islam. Ayon kay Anas radhiyallahu anhu, sinabi ng sugo ng sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dinin khuluqa
وخلق الإسلام الحياء رواه ابن ماجه وصححه الباني في صحيح الترغيب والترهيب. Sinabi ni Anas radhiyallahu anhu, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawat relihiyon ay may kani-kanilang asal, may kani-kanilang pag-uugali, may kani-kanilang asal. At ang asal ng Islam ay ang haya o yung hiya. Ito ay sinalaysay ni Ibn Majah at pinabuti ito ni Albani sa Sahih at-Targhib wa Tarhib. At ang pangalawa, ang hiya ay isa sa mga katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang hiya ay isa sa mga katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nararapat sa kanyang kadakilaan. Nakarapat dapat doon sa kanyang kadakilaan. Ayon kay Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, Inna Allaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yuraddahuma sifran khaibatain. Rawahu at-Tirmidhi wal Baihaqi wa sahahu Albani fi Sahih al-Jami'. Sinabi ni Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mahiyain at marangya. Siya ay nahihiyang hindi tanggapin ng kanyang kamay ang isang tao na itinaas ang mga ito sa kanya ng walang laman at nabigo. Ito ay sinalaysay ni Tirmidhi at Baihaqi at pinatunayan na sahih ni Albani. Sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, wa amma al-haya'u rabbi ta'ala min 'abdihi fadhaka naw'un akhar. La tudrikuhu al-afham wa la tuqayyifuhu al-'uqul fa innahu haya'un karimun wa barrun wujudun wa jalalun. Sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, ang hiya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kanyang alipin ay ibang uri, ibang usapin, ibang uri ito, na hindi ito maabot ng pangunawa ng mga tao at hindi ito masusukat ng isip ng mga tao sapagkat ito ay hiya ng punong-puno ng kabutihang loob at kadakilaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangatlo, ang hiya ay batas ng lahat ng mga propeta alayhimus salam sapagkat ito ay kanilang minana nila ng mga propeta. Abi Sahih al-Bukhari an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sa Sahih Bukhari mula kay Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Sinabi ni Ibn Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga naabot ng mga tao mula sa salita ng unang propeta, kung hindi ka nahihiya, gawin mo kung ano ang iyong nais. Gawin mo kung anong gusto mo. Ang ibig sabihin nito, ang humahadlang sa masama ay ang hiya. Kapag nawala ang hiya sa isang tao, nasisira ang mga asal, nasisira ang kanyang pag-ugali, nagagawa ang mga karumal-dumal at mga kasamaan. Kaya ang sinumang walang hiya ay gumagawa kung ano ang kanyang gugustuhin. Ang sinumang taong walang hiya ay ginagawa niya kung ano ang kanyang naisin dahil hindi siya nahihiya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa mga tao. At ang pang-apat, ang hiya ay kabilang sa mga katangian na kinikilala na kahit pa sa panahon ng jahiliyyah, kahit pa sa panahon ng kamangmangan. Pa fi Sahih al-Bukhari fi qissati Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sa Sahih Bukhari sa kwento ni Abu Sufyan radhiyallahu anhu, wa indama kana ala al-ishrak ma'a Hiraqla indama sa'alahu as'ilatan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinabi si kwento ni Abu Sufyan radhiyallahu anhu, nung siya ay hindi pa Muslim, si Abu Sufyan radhiyallahu anhu, nung hindi pa siya Muslim at kausap niya si Heraclius, tinanong siya nito ng ilang katanungan tungkol sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma intaha al-kalamu bainahuma qala Abu Sufyan maqulatahu ash-shahira, at nang matapos ng kanilang pag-uusap ay sinabi ni Abu Sufyan radhiyallahu anhu ang kanyang tanyag na pahayag, wallahi laula al-haya'u min an ya'thiru alayya kadhiban lakadabtu anhu.
Sinabi ni Sufyan, Abu Sufyan radhiyallahu anhu, saksi si Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpaman sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi lamang dahil sa hiya na masabi nilang ako ay sinungaling, ay nagsinungaling sana ako laban sa kanya, laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang panglimang hiya ay ugali ng mga propeta at mga malaika, ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad ittasafa bihi Musa alayhi salam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, si Musa alayhi salam ay kilala sa ugaling ito, kilala sa ugaling ng pagiging mahiyain. Gaya ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Musa kana rajulan hayyiyan sitira, la yura min jildihi shay, istihyaan minhu, rawahul Bukhari. Si Musa alayhi salam ay isang lalaking may matinding hiya at mahiyain, walang nakikita mula sa kanyang balat dahil sa kanyang kahinhinan. Ibig sabihin, sa sobrang pagiging mahiyain, sa sobrang pagiging mahinhin ni Musa alayhi salam, ay walang nakikita mula sa kanyang balat. Ito ay sinalaysay ni Bukhari. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang pinakamataas na halimbawa sa pagkakaroon ng hiya. Papi sahihain na Nabi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qal, mula sa Sahih Bukhari at Muslim na inulat ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu na nagsabi, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan min al-adara'i fi khidriha. Fa idza ra'a shay'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Sinabi ni Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu na sinabi ni Prophet sallam, sabi ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, ang propeta, sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mas mahiyain pa kaysa sa isang dalagang nakatago sa kanyang silid. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas mahiyain pa kaysa isang dalagang nakatago doon sa isang kwarto. At kapag siya ay nakakita ng isang bagay na hindi niya nagugustuhan, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag nakakita siya ng isang bagay na hindi niya nagugustuhan, makikita namin ito sa kanyang mukha. Ibig sabihin, malalaman ito ng mga sahaba sa pamamagitan na doon sa kanyang pagmumukha. Wattasafa bihil malaikatul kiram, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Uthman radhiyallahu anhu. At ang mga marangal na mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga malaika ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kilala rin bilang sa ugaling ito. Pagkilala rin bilang sa ugaling na pagkakaroon ng hiya. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol kay Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaika, rawahul Muslim. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol kay Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, hindi ba ako, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ba ako mahihiya sa isang taong kinakahiyan ng mga anghel? Ito ay sinalaysay ni Muslim. Ito sa kwento ito ni Uthman ibn Affan, na sobrang pagiging mahiyain niya, siya ay nagiging mahiyain doon kay Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dahil ang mga malaika ay nahihiya din kay Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. At ang pang-anim, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. At ang pang-anim, ang hiya ay isang sangay ng pananampalataya. Ang hiya ay isang sangay o ito ay isang sa mga uri o sangay ng pananampalataya. Fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sa Sahih al-Bukhari at Muslim, inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Ang pananampalataya ay may higit sa 70 o higit na 60 na sangay. Fa-afdaluha qawlu la ilaha illallah. Ang pinakamataas dito ay ang pagsasabi ng la ilaha illallah, na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. At ang pinakamababa, yung uri, yung sangay ng pananampalatayang iman, ay ang pag-alis ng nakakasama sa daan, yung pagtanggal ng nakakasama sa daan. At kalugtong ng hadith, wal haya'u syu'batun minal iman. Ang hiya, ang pagkakaroon ng hiya
ay isa sa mga sangay ng pananampalataya. Wa fi sahihayn nabi an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, at sa Sahih Bukhari din at Muslim na inulat ni Ibn Umar radhiyallahu anhuma na nagsabi, marran nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam rajulin wa huwa yu'atibu akhahu fil haya. Dumaan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang lalaki na pinapagalitan niya ang kanyang kapatid dahil sa pagiging mahiyain nito. Yaqulu innaka latastahyi hatta ka'annahu yaqul qad adarra bik. Sinabi ng kapatid niya, tunay na ikaw ay sobra ang iyong hiya, nasobrahan ang iyong pagiging mahiyain, na para bang ito ay nakakasama sa iyo. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya'a minal iman. Ngunit sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa isang kapatid na nagsasabi sa kanya na tunay na ikaw ay sobra ang iyong hiya, na para bang ito ay nakakasama na sa iyo. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, huwag mo siyang pigilan sapagkat ang hiya ay bahagi ito ng pananampalataya. Wa an Ibn Umar radiyallahu anhuma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, at mula rin kay Ibn Umar radiyallahu anhuma na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-haya'a innal haya'a wal imana qurina jami'a. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang hiya at pananampalataya ay magkasamang nakaugnay. Ibig sabihin, siya yung ang hiya at saka pananampalataya, siya yung magkasamang na nakadikit, na nakaugnay. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Kaya kapag nawala ang isa dito, kaya kapag nawala ang isa sa dalawang ito, mawawala din ang isa. Rawahu al-Albani fi takhrij mishkat al-masabih, qala sahihun ala syart as-sahihain. Sahihun ala syart shaykhain. Ito ay sinalaysay ni Albani sa takhrij mishkat al-masabih, at sinabi niya sahih ayon sa kondisyon ng dalawang syekh na si Bukhari at Muslim. At ang pangpito, wal haya'u miftahun li kulli khairin. Ang hiya ay susi ng lahat ng kabutihan. Hafi sahihain ng Imran bin Husayn radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa Sahih Bukhari at Muslim na inulat ni Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ang hiya ay hindi nagdadala na maliban ng kabutihan. Wa fi riwayatin, al-haya'u khairun kullu. At sa iba pang salaysay, ang hiya ay lahat ito ay kabutihan. At ang pangwalo, wal haya'u abaha zinatan yatazayyanu bihal mu'min. Ang hiya ay ang pinakamagandang palamuti ng isang mananampalataya. Ang hiya ay isang pinakamabuting palamuti, pinakamagandang palamuti ng isang mananampalataya. Anas ibn Malik radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, at ayon kay Anas ibn Malik radiyallahu anhu na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ma kana al-fuhshu fi shay'in illa shanahu. Kapag ang kalaswaan ay nasa isang bagay o nasa isang tao, ito ay sisira dito. Ay sinisira siya nito. Wa man kana al-haya'u fi shay'in illa zanahu. Sahahu al-Albani fi Sahih at-Targhib. At kapag ang hiya ay nasa isang bagay o nasa isang tao, ito ay nagpapaganda dito. Ibig sabihin, pinapaganda nito doon sa isang bagay na kung saan nandoon sa kanya ang pagiging mahiyain. Ito ay pinatotohanan bilang Sahih ni Albani sa Sahih at-Targhib. At ang pangsyam, wal haya'u khuluqun yuhibbuhu Allah Ta'ala. Ang hiya ay isang ugali na minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Ashaj Abdul Qais radiyallahu anhu qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayon kay Ashaj Abdul Qais radiyallahu anhu, sinabi sa akin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Inna fika la khuluqayn yuhibbuhum Allah. Sinabi ni Prophet sallam kay Abdul Qais, tunay na nasa iyo ang dalawang katangian na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, wa ma huma ya Rasulullah? Kaya sabi ko, ano po yung dalawang katangian na ito o sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam? Qala al-hilmu wal haya, sahahu Albani fi sahihi adabil mufrad. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpapasensya, al-hilm at ang hiya. Ito ay pinatotohanan na bilang sahih ni Albani sa Sahih Adabul Mufrad. Wa an Ya'la ibn al-Umayyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi wasallam ra'a rajulan yaghtasilu bil barazi bi ghairi izarin. Ayon kay Ya'la ibn Umayyah radhiyallahu anhu, nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaki na liligo sa isang lantad na lugar. Ibig sabihin, sa isang public place, sa isang lantad, sa isang public na lugar na walang suot na saplot. Ibig sabihin, wala siyang izar, wala siyang kasuotan na saplot. Fasa'id al-minbar, fahamidallah, wa athna alayhi, thumma qal. Kaya ang Propeta sallam ay umakyat siya sa minbar. Nagpuri at nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ay nagsabi, Inna Allah azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was-satra. Sinabi ni Prophet sallam, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay mahiyain at nagkukubli o nagtatakip. Siya ay nagmamahal sa hiya at sa pagtatakip. Ibig sabihin si Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal niya ang taong sila yung mahiyain at sila ay nagtatakip ng kanilang aura, lalo na kapag sila ay naliligo. Kadugtong ng hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza tasala ahadukum falyastatir. Kaya kapag ang isa sa inyo ay maliligo, magtakip siya. Ibig sabihin, takpan niya ang kanyang aura doon sa lugar na kung saan public place na may mga ibang tao na nakakakita sa kanya. Ang pansampo, wala haya o yakudu ilal jannah. At ang pangsampo, ang hiya ay nagtutulak sa isang tao papuntang paraiso. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Sinabi ni Propeta sallallahu ang hiya ay bahagi ng pananampalataya at ang pananampalataya ay na paraiso. Wal bada'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Rawahu Tirmidhi wa Ibn Majah wa sahhahu Albani. Ang kabastusan ay bahagi ng kabagsikan at ang kabagsikan ay nasa impyernong apoy. Ito ay sinalaysay ni Tirmidhi at ni Ibn Majah at pinatotohanan bilang sahih ni Albani. Tungkol naman sa larangan ng ugali ng hiya. Una, ang hiya mula ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad rawal Imam Ahmad wa ashabus sunan an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, isinalaysay ni Imam Ahmad at mga may-ari ng mga sunan mula kay Ibn Bahzi ibn Hakim mula sa kanyang ama, mula sa kanyang lolo, na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Wallahi, ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Sinabi ni Prophet sallallahu, si Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pinakakarapat dapat na katakutan at ikahiya para kaysa sa mga tao. Ibig sabihin, si Allah subhanahu wa ta'ala ay karapat dapat na katakutan ng mga tao at ikinakahiyaan ng mga tao. Subalit tayo ay baliktad sa panahon natin ngayon. Nahihiya tayo na gumawa ng isang bagay dahil sa nakikita tayo ng mga tao. Subalit, hindi tayo nahihiya sa Allah subhanahu wa ta'ala.
ay kinokonsume, ay ginagamit natin ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi man lang tayo nagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi man lang tayo nagsasagawa ng 5 beses na pagdarasal bilang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit tayo ay kain ng kain, kinukuha natin, ginagamit natin ang lahat ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo nahihiya na hindi tayo sumusunod sa mga ipinag-uutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo nahihiya na gumagawa ng mga bagay na ipinagbabawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, tulad ng unang hadith na binanggit natin, ng hiya ay lahat ito ay kabutihan. Kapag ang isang tao ay nasa kanya ang kahiyaan, ay walang ibang maidulot nito liban na lamang sa kabutihan. Halimbawa, ikaw ay nahihiya na hindi magsala. Nahihiya ka, hindi ka gumagawa ng mga ipinag-utos, ng mga obligado ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo na dapat mong gawin dahil nahihiya ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nahihiya ka rin gumagawa ng mga bagay na ipinagbabawal na hinaram sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pagkakaroon sa iyo ng hiya, ay hindi ka gumagawa ng mga bagay na ipinagbabawal sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa kawalan ng hiya, tulad ng ating nabanggit kanina na una, ay nakakagawa ng karumal-dumal ng kasamaan, kabalastugan ang mga tao. Kaya ang pagiging hiya, ito yung pinakamagandang pag-uugali ng isang tao. Warawat Tabarani an Sa'id ibn Yazid al-Azdi radiyallahu anhu annahu qala lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam. At isnalaysay ni At-Tabarani mula kay Sa'id ibn Yazid al-Azdi radiyallahu anhu na nagsabi siya sa propeta Muhammad sallam, sinabi ni Yazid al-Azdi kay propeta sallam, bigyan mo ako ng tagubin o di kaya payuhan mo ako ya Rasulullah. Humingi siya ng payo sa propeta Muhammad sallam, si Yazid al-Azdi radiyallahu anhu. Kaya sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, usika an tastahyi min Allah azza wa jal kama tastahyi min ar-rajul as-salih min qaumik. Inuutos ko sa iyo na magpakita ka ng hiya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inutusan ng sallam na magkaroon siya ng hiya na ipakita kay Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng pagpapakita mo ng hiya sa isang taong matuwid mula sa inyong bayan, mula sa inyong lugar. Di ba kapag nakakita tayo ng isang ustad, isang matuwid na tao sa ating lugar, na bilang tulad din tayo nila na hindi tayo magpapakita sa kanya ng kasamaan. Dahil sa pagkakaroon natin, dahil nahihiya tayo sa kanya. Kaya inutos sa kanya ni Propeta sallam ay magpakita siya ng hiya ng doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala haya'u min Allah azza wa jal yakunu bimuqabalati ni'amihi bisyukur wa awamirihi bil imtithal wa nawahihi bilijtinabat. Ang hiya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamamagitan ng pagtugon ng kanyang mga biyaya ng pasasalamat, sa kanyang mga utos ng pagsunod, at sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Tulad ng ating sinabi kanina, ang hiya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yung nahihiya ka na hindi ka na nagsala dahil nahihiya ka, yung mga maling kahihiyan niyon. Nahihiya ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya tinutugunan mo, pinapasalamatan mo ang lahat-lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nahihiya ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na sinusunod mo kung ano ang kanyang mga ipinag-uutos sa iyo. At nahihiya ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ay iniiwasan mo ang mga bagay na ipinagbabawal sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Magpakita kayo ng hiya, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magpakita kayo ng hiya kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na hiya. Qalu qulna ya nabi Allah inna lanastahyi walhamdulillah.
Kaya sinabi ng mga sahabat ng propeta sallam, o propeta ng Allah, tunay na nga kaming nahihiya at pupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi nila, sila ay nahihiya. Kaya sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa dhak, walakin na istihya'a min Allah haqqal haya, an tahfada ar-ra'sa wa ma wa'a. Kaya sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, hindi yun ang ibig sabihin. Ang tunay na hiya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ingatan ng ulo at ang mga iniingatan nito. Wa tahfadal batna wa ma hawa, at ang tiyan at ang mga nilalaman nito. Walitadhkural mauta wal bila, at upang laging alalahanin ang kamatayan at pagkabulok. Waman arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya. Karugtong na halit sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sino mang nagnanais ng kabilang buhay ay iniiwan ang mga palamuti ng mundo. Waman fa'ala dhalika faqad istahya min Allahi haqqal haya. Rawahu at-Tirmidhi wa sahhahahu al-Albani. At sino mang gumawa nito ay tunay na nagpakita ng hiya kay Allah subhanahu wa ta'ala ng karapat-dapat na hiya. Ito ay sinalaysay ni Tirmidhi na pinatotohanan ni Albani. At ang ikalawa, ang hiya sa mga tao. Katotohanan ng pagkakaroon ng hiya sa kapwa ay tanda ito ng dangal ng isang tao. Sapagkat ang mananampalataya ay nahihiya na makasakit ng iba, magiging sa pamamagitan ng kanyang dila o di kaya sa pamamagitan ng kanyang kamay, at hindi siya nagsasalita ng masama o ng mahalay na salita, hindi siya naninirang puri, hindi siya nanglilibak, o hindi siya naninira sa kanyang kapwa. Gayon din siya ay nahihiya na makita ng iba ang kanyang kahihiyan o mga bagay na dapat niyang itago. At ang hiya sa kapwa tao ay nasa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanilang dangal, at hindi ito maisa sa katuparan maliban kung iiwan ang pananakit nila sa iba, ang pananakit nila doon sa kanila. Pag-iwan sa mga bagay na makakapagpagalit o makakapagpainis sa kanila, at pag-iwas sa hayagang paggawa ng masama sa kanila. Kaya sinabi ng isa sa mga pantas, qala ahadul hukama, man kasahu lahaya'u thawbahu lam yaran nasa aibahu. Ang sino mang binihisan ng hiya ang kanyang kasuutan, hindi makikita ng mga tao ang kanyang mga kapintasan. At sinabi ng ilan mga mahusay na magsalita, aqala ba'dul bulagha, hayatul wajhi bi haya'ihi, kama anna al-hayatal gharasi bima'ihi. Ang buhay ng muka ay nasa hiya nito, gaya ng buhay ng punong tanim ay nasa tubig nito. At ang ikatlo, ang hiya ng alipin mula sa kanyang sarili. Ibig sabihin, ang hiya ng isang alipin sa kanyang sarili. Nahiya ang isang tao na masira ang kanyang dangal at pangalan, tulad ng nangyari sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakada Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja layla liyusila ihda zawjatihi ila dariha. Isang gabi ay lumabas si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang gabi ay lumabas si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang isa sa kanyang mga asawa. Ay kasama ang isa sa kanyang asawa. Patungo doon sa bahay, doon sa kanyang bahay. Inatid niya yung isa sa kanyang mga asawa patungo doon sa kanyang bahay. Pamarra bihi rajulani faasra'a panadahu maqailan. Nadaanan siya ng dalawang lalaki at sila ay nagmadali sa kanilang paglalakad nung nakita nila ang propeta sallallahu may kasamang babae. Kaya tinawag sila ng propeta Muhammad sallallahu at sinabi sa kanila,
ala rislikuma innama hiya Safiyatu bintu Huyay. Dahan-dahan lang kayo sa sallam, huwag kayo magmamadali, dahan-dahan lang kayo. Siya ay si Safiya binti Huyay lamang. Faqala subhanallah ya Rasulullah wa kabura alayhima. Faqala Nabi sallallahu sila ay nagsabing subhanallah, usugo ng Allah, at tila ay nahihirapan sila sa pagkarinig nito nung narinig ng sinabi ng Propeta sallallahu. Kaya sinabi ng Propeta sallallahu sa kanila, inna syaitana yablughu minal insani mabalagad dam wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'a. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu sa kanila, katotohanan ng syaitan ay dumadaloy sa tao gaya ng dugo. At ako ay natatakot na baka maglagay siya ng anumang masamang bagay sa inyong mga puso. At siya ay mahihiya sa paggawa ng mga kahalayan at malaking kasalanan. Fakada Yusuf alayhi salam, lamma da'athu imra'atul azizi wa ghallaqatil abwabi wa qalat, na si Yusuf alayhi salam nang siya ay tinawag ng asawa ng al-Aziz na isinara ang mga pintuan at sinabi niya, haytalak, halika rito, sinabi ni asawa ni al-Aziz, halika rito. Ajabuha, ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathway. Balit ang kanyang sagot, siya ay sumagot, naway pangalagaan ako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na siya ang aking Panginoon na nagbigay sa akin ng mabuting tirahan. Qala ahadus salaf, man amila fi sirri amalan yastahyi minhu minal alaniyati falaysa li nafsihi indahu qadrun. Sinabi ng isa sa mga salaf, sino mang gumagawa sa lihim ng isang gawain na ikinakahiya niya kung gagawin sa hayag, ay walang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Ibig sabihin, kung isang tao siya ay gumagawa ng gawain na sikreto, na palihim sa mga tao, subalit kapag ito ginagawa niya ito sa publiko, siya ay kinakahiya niya yung gawain na yun. Ibig sabihin, ang gawain na yun ay hindi ka nais-nais, ay walang pagpapahalaga sa kanyang sarili. وَيَسْتَحْيِي مِنْ أَنْ يَنْقَضِيَ الْعُمُرُ فِي الْمَعَاصِي. At siya ay mahihiya na gugulin ang buong buhay sa mga kasalanan. Papi sahihi al-Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapagat sa Sahih al-Bukhari ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'dharallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana. Wala nang maidadahilan pang isang tao sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag pinalawig pa ang kanyang buhay, o kaya dinagdagan pa ang kanyang buhay hanggang sa umabot siya ng 60 taon. At ang ikaapat, na katayuan bago ang huli, mga palatandaan at anyo ng pagkawala ng hiya. Pang-apat, ito yung mga palatandaan ng pagkawala ng hiya ng isang tao. Isa sa mga anyo ng pagkawala ng hiya ay ang hayagang paggawa ng mga kasalanan at pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kawalan ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nawala ang hiya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa puso ng maraming tao, naging mapanghas sila sa mga bagay na ipinagbabawal sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sa Sahih Bukhari at Sahih Muslim mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi niya, narinig kong sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Ang lahat ng ummat ko, ang lahat ng kasalanan ng aking umma, sinabi ni Prophet sallam, ay pinapatawad. Ang lahat ng kasalanan ng aking umma ay pinapatawad maliban sa mga naghahayag ng kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, yung mga taong hinahayag nilang kanilang kasalanan, pinagkukwento nilang kanilang kasalanan, pinagyayabang nila ang kanilang kasalanan. Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli amala thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu fayaqul. At kabilang sa hayagang pagkakasala ay kapag ang isang tao ay gumawa ng kasalanan sa gabi, pagkatapos paggising niya ay itinakip sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, o itinakpan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanang iyon,
Subalit sasabihin niya, ya fulan, amiltu bariha kada wa kada, wa qad bata yastaruhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Tapos paggising niya sa umaga, sasabihin niya, o fulan, o sa mga kabarkada niya, sa mga kilala niya, o fulan, o ganito, o si ganito, ginawa ko kagabi ang ganitong ganyan. Imbes na tinago na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gawaing kasalanan nung gabi, pagdating sa umaga, siya mismo yung naghahayag, siya mismo nagyayabang. O fulan, o si ganito, ginawa ko kagabi yung ganito, yung kasamaan na ganito. Samantalang siya ay tinakpan na ng kanyang Panginoon, tinakpan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya mismo ang nagbubunyag ng takip ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Siya mismo nagtanggal. Pagkatapos siya pinagtakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala doon ang mga kanyang mga ginawang kasalanan nung gabi. Siya mismo ang nagtanggal ng mga takip na yaon. Samantala, tinakpan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, isa sa pang-anyong pagkawala ng hiya ay ang pagbubunyag ng mga lihim ng mag-asawa. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hal minkum ar-rajulu idha ata ahlahu فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon ba sa inyo na kapag siya ay sumiping sa kanyang asawa, isinara niya ang kanyang pinto, ibinaba ang kanyang tabing at itinakpan siya at ng takip ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit pagkatapos ay uupo siya at magsasabi, ginawa ko ito, ginawa ko iyon. Subhanallah. Fasakatu faaqbala 'ala an-nisa'i faqala hal minkunna man tuhaddith. At sila ay natahimik. Pagkatapos ay lumapit siya sa mga kababaihan at nagsabi, mayroon ba sa inyo na nagkukwento ng ganito? Fasakan faqalat si imra'atun, ya Rasulullah, innahum layatahaddathuna wa innahunna layatahaddathnahu. Kaya natahimik sila. Ngunit ang isang babae nagsabi, o sugo ng Allah, sila mga lalaki ay nagkukwento at sila rin mga babae ay nagkukwento. Faqala hal tadruna ma mathalu dhalik? Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ba ninyo kung ano ang katulad nito? Faqala innama dhalika mathalu syaitanatin laqiyat syaitanan fis sikka faqada minha hajatahu wan nasu yanduruna ilayhi. Subhanallah. Ang halimbawa nito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang halimbawa nito ay tulad ng isang babaeng demonyo nakatagpo ng isang lalaking demonyo sa daan, pagkatapos ay nakipagtalik siya rito habang pinapanood ng mga tao. Rawahu Abu Dawud wa Sahhahu Albani fi Sahih al-Jami'. Ito ay sinalaysay ni Abu Dawud na pinatotohanan to ni Albani sa Sahih al-Jami'. Ikatlo, isa sa mga anyo ng pagkawala ng hiya ay ang kabastusan sa pananalita. Fi sahihayn ni Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim mula kay Aisha radhiyallahu anha na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ya Aisha, inna syarran nasi manzilatan 'inda Allah man tarakahu aw wada'ahu an-nasu ittaqa'a fuhshihi. O Aisha, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay ng pinakamasamang tao sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong iniiwan o nilalayuan ng mga tao dahil sa takot ng kanyang kabastusan. Ibig sabihin, lumalayo, umaalis, iniiwan siya ng mga tao kapag siya ay dumarating dahil sa kabastusan ng kanyang pananalita, dahil sa masama ang kanyang bibig sa kanyang pananalita. Kaya iniiwan siya ng mga tao, nilalayuan siya ng mga tao. Ayaw ng mga tao na siya ay magkukwento. Ang pang-apat sa mga anyo ng pagkawala ng hiya ay ang pagbubunyag ng mga mahahalay na bahagi ng katawan sa harap ng mga tao. Kasama rito ang pagsusuot ng ilang mga kabataang Muslim na napakaikling mga shorts hanggang sa kalahati ng hita at masisikip na kasuotan. An Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi qala qultu ya Nabi Allah auratuna ma na'ti minha wa ma nazar.
Inisalaysay ito isilaysay mula kay Bahzi ibn Hakim, mula sa kanyang ama, mula sa kanyang lolo, na nagsabi, aking sinabi, o propeta ng Allah, ano ang dapat gawin tungkol sa aming mga aura? Alin ang maaari naming ipakita at alin ang dapat naming itago? Qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfad aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatan mo ang iyong aura maliban sa iyong asawa o sa iyong pag-aari ng kanang kamay, alipin nung unang panahon. Qultu ya Rasulullah, idha kana al-qawmu ba'duhum fi ba'd. Kaya sinabi ni Al-Bahzi radiyallahu anhu, o sugo ng Allah, paano kung kami ay magkakasama sa isang lugar, ibig sabihin na halo-halo? Qala, in istata'ta ala alla yaraha ahadun fala turiyannaha. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung magagawa mo walang makakakita sa iyo, huwag mo itong ipakita. Qala, qultu ya Nabi Allah, idha kana ahaduna khaliyan. Kaya sinabi ko, o propeta ng Allah sallallahu alaihi wasallam, paano kung ang isa sa amin ay nag-iisa? Qala, fallahi haqqu an yustahya minhu minan nas. Rawahu Tirmidhi. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Allah ay higit na karapat dapat na siya ay pagpakitaan ng hiya kaysa sa mga tao. Ibig sabihin ay dapat takpan ng kanyang aura. Sa saang man siyang lugar, may nakakita man sa kanya o wala. Dahil nakikita siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, siguro hanggang dito na lang tayo. Naway meron tayong mapulot na konting aral sa ating mga nabanggit na mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagsikapan po natin na maisakatuparan o maisagawa natin ang kaunting natutunan natin. Yun ang pinakamahalaga. Kahit gaano pa karaming ating natutunan o maraming kaalaman na meron tayo, kung hindi natin ito isasabuhay sa ating mga sarili, itong kaalaman na ito ay walang saysay. Tapos ang pinakamainam na kaalaman, kahit kakaunti, ay yaong isasabuhay ng isang tao na nagtataglay nito. Kaya hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, naway piliin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pagtaglayan ng kanyang kaalaman at mga taong na naisasagawa, na isa sa katuparan nila ang mga kaalaman na mayroon sila. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating butihing tagapagsalita na si Sheikh Gerald Soto. At alam po naman natin na siya po ay hindi tumatanggap ng mga katanungan mula sa inyo. At kung maaari lamang po ay ating itong ilista sa malinis na papel at itago natin at ating itanong sa susunod na tagapagsalita bukas insyaAllah. At dito na po tayo magtatapos. At kami po ay nagpapasalamat sa inyo, ya Sheikh Gerald Soto, sa inyong kaalaman na naibahagi sa amin. At maraming salamat din po sa mga nakibahagi ngayong gabi. At bilang pagtatapos, ya Sheikh, ay aming hinihiling sa inyo na pangunahan po kami sa Kafaratul Majlis. So hanggang dito na lang. Subhanakallahumma hamdik, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayo mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.